So it started with gusto nyong isolve yung waste problem. Waste problem. Na main business, which is yung Breeder, breeding, oo. breeder ng chicken. Hindi lang isolve yung waste namin, kundi isolve yung source ng litter, yung palay. Yes. Kasi noon, Diyos ko, walang magbenta sa amin. Ng ipa. Ng iba. Ang dami namin kalaban. Nung may palay na kami, Ang galing. Teka muna, amin lahat na ipamaha, kundi hindi kami magpapagiling sa inyo. No? Sir, in effect, doon sa part ng business ninyo, dalawa yung sinusolve mo. Oo. Yung ipa, Ipa. need nyo ng ipa at saka yung waste. Saka yung waste. Pero ang effect niya, nag-benefit ang farmers. Yes, oo. Pwede naman pala i-connect. Pwede naman palang win-win. No? Pwede naman palang win-win yung agriculture. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nasanay ka na rin dito, sir. Ilang years ka na all in all dito? 2015, nung na-acquire namin yung property. Pero pumupunta pa rin ako doon sa kabilang farm. Dalawa yung farm namin eh. Pero mas maliit yon, saka halos napuno na namin ng building yun eh. Wala na kami. Sino pong laging nakatao doon? May manager din ako doon. Yun ang full production na yun. 3 building lang yun. Na magdadagdag kami ng 2 para medyo may volume. Ayun nga, nung nagsimula ako magkarga, narinig ng mga kaibigan ko na may konting puhunan. O sige, sama kami dyan, tulungan ka namin. Parang gano'n. 2 building na lang di ko nakakargahan. Balak ko sa April para yung supply namin ng hatching egg hanggang next year na. Hindi mawawala na supply. Kasi kung mawalan ka ng supply, baka yung iba mong kliyente, market na na-develop, pumunta sa iba. Maghahanap yun. Oo. Kasi sila dire-diretso ang growing nila eh. Pag layer, sir, kumikita rin talaga. Sa ngayon, may malaki kita na layer. Mataas ang itlog. Oo. Ang gross mo dyan, 1 peso per egg. Ang gross mo. Okay. Tapos ang neto nun? Tanggalin mo yung labor mo, yung... Basta mababa na yung 50 centavos per egg. Na net mo. Net of operation mo. So, ito times mo na dun sa number of production mo. Oo. Kung 30,000 ka a day, 15,000 a day ka. Kung alam mo, may 30,000 ka na eggs a day, hindi may 15,000 pesos a day. A day? Oo. Wow. Sa agribusiness, maliit yun eh. Yung ganung volume. Parang small egg, ka pa lang nun. Producer. Small player ka. Small player. Yung iba, hundreds of thousand ang layer nila. Kasi ang magic nasa number eh. Hindi naman dahil productive yung manok mo. Nasa number eh. Number game talaga. Oo, hindi mo naman na-perfect lahat productive eh. Paano kung konti lang yung manok mo tapos hindi pa naging productive, wala kang pagbabawian. Kasi may buhay eh, hindi mo siya na-perfect all the time. Ito yung agro-industrial area ng iba eh, kaya nandito lahat ng poultry. Itong daan na to, didiretso yan doon, Santa Barbara, diretso doon sa Capas Tarlac Road. Konti na lang ang sinisimento dito eh. Ito, nagsisimento sila rito ngayon. Maganda sana kung tapos Ayan, na, no? Ginagawa na nila. Pag tapos na yan, malapit na kami sa
Malapit na kami sa Kabihasnan. 2 hours. Matagal na yung 2 hours. Nasa Clark na kami. Sakto lang itong sasakyan. Eksakto, sir. Oo. Sakto lang. Tara, si Mang Rod yung Hello, ano Mang namin, Rod. farmer coordinator namin. Bigyan natin ng mic si Sir Rod para tatlo tayo nila sa buboy. Sir, tago muna. So, wakas naging artista rin ako. Si Rod yung ano eh. Tagal ko nang pinangarap. Si Rod yung pupuntahan ng Philrise eh. Kami pala ang magkakasakatuparan ng pangarap mo. Oo. Buti lang Rod, di ka umalis sa akin. Tagal ko nang pinangarap na maging artista. Diela. 30 years ko nang kasama to Talaga, eh. sir. Sa natural farming. Oh. Trichoderma pa kami nagsimula noon. Opo. Sabi ng mga tao, wala naman tayo ng manok. Rod, wala raw tayo ng manok. Pigilan na natin. Kaya ako napunta sa poultry. Para may pagkukunan niya ng dumi ng manok. Oh. And then, after more than 20 years, nagkita ulit kami rito sa iba. Sabi ko, Rod, tuloy na natin. Ito, kumpleto na yung science. Kumpleto na yung kaya na nating ipatupad. Farmer dito, halos Anong estimate na, masisira ang palay. ilang hektar to? yung implementor natin. Oo. 1 hectare lang siya. 1 hektar. Yung isa, tapos yung sa kabila pa, 2 hectares naman yun. Ito na yung natin, lahat natural, no? Yeah. Anong Ito na. estimated nyo na, Harvest? ma-harvest? Ngayon, Oo. nasa 5 eh. Maganda ang palay ngayon, second crop. Ano sa binhi din, Sa binhi, una, sa binhi. Sino yung may-ari? Si Yuri. Sino? Ta. Sila po. Siya yung may-ari. Si Sir. Sir Buddy. Ano po? Sila po yung may-ari ng Ano po? bukid. Malaki pa po yung harvest. Patapos na. Yan pa lahat na magulang na yan. Na ripe. Ah, okay. Pagka wet season, yung tubig dito umaapaw Nagpupunta dito ang tubig kaya Puro yun ang, tubig. hindi mapigilan ng tubig pag tag-ulan. Bakit? Dati hindi ganyan eh. Bakit kaya? Bakit? Bakit? May mga project doon na naharangan yung mga natural drainage. Eh. No? Mahulog ka. Uy! Nahulog ka! Oy! Nakikita niya. Matibay. Galing. Grabe. Yan, Sige. yan ang driver. Sige. Ihuhulog talaga Ha? Oo, Ano oo, ka dadaan? Umangat na. Okay din siya. Hindi, sumabit kasi yun dito. Okay. Grabe. Yeah. Galing niya. Malaman mo naman kung doon sa kasasapa ka na pupulutin Ops. Yun ang farmer. Ang galing niya. Sir, may pagkakaiba yung nung gumagamit ng inorganic versus itong gamit nyo na ngayon na organic na. Itong, anong tawag nyo sir sa Nutriboy. Nutriboy. Opo naman. Mas maganda ang Nutriboy. Po kasi neutralize na yung lupa from acidic siguro dahil sa kagagamit na ng Chemical. inorganic. Hindi namin naabutan yung sa palayan mo doon. Oo, nag-aapura si Hoben na harvest at meron pa daw harvesting nyo after lunch. Saan? Sa atin din? Hindi na. Ah, Maganda yung outcome nung 600 series. Nag-harvest doon. After lunch naman yung veterinary po ngayon. Kaya hindi na nahantay yung doon sa akin. Anyway, pwede naman tingnan. At, kaya lang, ganyan na siya. Andun pa yung ano mo? Yung Andun pa yung alay. harvest mo? Nasa, nakuha na? Nasa bodega na po. Nasa bodega na. Ngayon po kasing dry season, medyo magandang magbukid. Una, walang bagyo. Oo.
Depende na lang kung abutan ka ng drought. Dapat bago mag-drought, naka-harvest ka na. Naka-harvest ka na. Opo. Ito po siya. Ito, Jure. kuya. Ikaw po may-ari nito, kuya. Pakilala natin si Kuya Jovic. Jure. Jury. Si Kuya Jury. Anong apelido mo, Kuya Jury? Agabaw po. Agabaw. Agabaw. Dito po yan sa Iba. Anong barangay po ito? Dirita. Dirita. Balagod. Dirita, okay. Gaano kalaki itong lupa? Itong ina-harvest? Lahat. May isang hektare ba to? Wala po. Mula ito at saka yung kabila? Opo, wala po. Walang isang 7,000 square meter lang. 7,000 square meter lang. Kulang talaga ng isang hektare, ano? Wala. Okay. So ano ang mo, ini-expect mo na ilan ang ma-harvest dito, kuya? Sa 70 siguro po. Pa 70 na na Ganyan po sako. sako. Ilang kilo yung isang sako na yan? Po, pinaka 55 kang po. 55. Kuya, kumusta yung harvest na yan? Malaki ba? O... Kung estimate mo sa ngayon, kung kwentahin mo, mas malaki yung harvest ngayong dry season kumpara sa Wet. wet season. Gaano kalaki ang tinaas? Ikaw, anong estimate mo? Ilan? Anong Gaano kalaki ang tinaas? times Opo, 2, times two halos. po. Kasi dito, yung nakaraan, walo lang po ang inani ko dito. Ngayon po, 20. Ako, di 12. Opo. Kasama ko po. Mahigit pa sa kalahati. Oo. Opo, may- Pero yun yung nung wet and dry. Pero yung mula nung nag-umpisa kayong gumamit ng organic fertilizer nila Sir Boboy. Nutriboy. Ayan po siya. Nutriboboy. Okay. Kaya Nutriboy. Nag-iwan po ako Hindi ma'am, naman, pagtabo ko ng punla. joke-joke. At Okay. Nutriboy. pa ako eh. So Nutriboy, kailan ka nag-start gumamit ang Nutriboy? Ilang beses na? Dalawa. Ang ilang beses mo nang... So nag-start ka nung wet season. Yun yung una, pangalawa ngayon. So nung unang gumamit, hindi masyadong maganda ang kinalabasan kasi sunod-sunod yung bagyo. Opo. So ngayon mo lang talaga makikita yung ginanda. So yung nung dating-dati pa, ilan ka mo yung na-harvest mo noon? Nasa 46 lang 46. po. Ngayon, 46 ang po. ine-estimate mo ngayon ay... Nasa 70 po. So kahit hindi pa na-harvest na, estimate mo na kung magkano yung ma-harvest mo? Yung tingin pa lang, sir, na-estimate mo na. Oo, ganyan ang mga farm. Hindi maglalalayo doon sa estimate ng 70, pwedeng maging 67, pwedeng maging 75. Pero hindi malayo doon sa estimate ng farm. Ang galing, no? Kasi araw-araw mo makikita eh. Kita mo yung bunga niya eh. Ayaw na nga niya sana nung kinuha ko si Rod. Tuloy natin yung natural farming. Sabi niya, may pag-asa pa ba yan? Skeptic na rin siya. Tagal na natin ginagawa yan. Sabi niya, may pag-asa pa ba yan? Try lang natin ako. Kasi mas develop na ako yung natural farming science ngayon kaysa nung nagsimula tayo. So nung nakumbinsi ko siya, nagkumbinsi siya ng 4 pang iba. So trial lang natin. Pag wala nangyari, di tigilan na natin. Sabi ko. Last card. Nung 2 years ago, nung sinimulan namin, sila yung experimental eh. Maganda yung kinalabsan ng mga harvest nila. Nagtuloy-tuloy na siya. Yun ang kulang. Saka post-harvest facility. Yun ang kulang. Kasi kahit maging successful yung farmer sa production, kung hindi naman na-translate sa sa income, Useless. useless. Yan yung bodega na sinasabi ni Ron. Hiniram ko rin yan sa kaibigan ko eh. Kasi wala ka nga kaming sariling bodega. At one time, 9,000 bags yung palay namin. Ang kaya lang nito nasa 2,000. Mahigit. Ito yung harvest po, ito yung 9 in 1/2 kaban, yung harvest po dun sa akin na variety niya is 604. Ayan po siya. Ang pinagkuhanan po nito, nasa 400
415 square meter. 415 lang. Opo, ito rin. Kasama yon. Isang Kasama pitak to. yan, isang pitak ito na may sukat na 400 square meter. Yung combine na po ito, yung 400. Hindi po, 400 yan, 400 Bali 800 square meter. Less than 1,000 square square meter. meter. O, ang Ilang ano yan? Ilang sako rod? Itong variety na 624, nakakuha siya ng 9 9 and a half. din eh. Yan o, lahat. 9.5 kabans. Tapos tinimbang namin kanina, mayroon siyang kabuuang 569 kilos, press. Average weight siya ng 59.9. Oh. Ito. Ilan to? Ito Average naman. naman siya ng 56 average weight. 532 Kilos. kilos. Doon sa 435. 400 din. So, isang tonelada. Mahigit Mahigit isang tonelada. Ay. 532. kalahati. 532. Kalahati ano po? Tapos 500. Oh, 69. lumampas nga. Lagpas na isang tonelada sa 800 square meter. Square meter. Oo. Yung So, ang 600, isang ito yung mga hektarya, bagong variety. 10,000 square. Lagpas kang 200. Mga variety, Oo. Lagpas mga ka sa bagong 10 variety. tons. Lampas sa 10 tons. Lampas. Nauna siyang user eh. Kaya yung lupa Pang niya ilang naka... gamit mo na, sir, ng Nutriboy? Pang-5 na ngayon. Panglima. Kasi Pangdalawa sir, to. habang tumatagal, no? Nag-i-improve yung soil. Pang-5 na. Mabigat. Sabi ni Sir Buddy, Direct Buddy, tayo na mag-prescribe ng itatanim. Oo. Yung aromatic saka yung marami. Kahit tayo Pwede bumili yun, ng sir, ano. kaya lahat lang, na. kasi may binibigay po kasi Yun ang na, sinasabi ko sa iyo. na libreng binhi sa mga magsasaka ang Department of Agriculture through RCEP. RCEP. Siyempre, ang choice ng magsasaka, libre. Kunin. Libre eh. Pero minsan hindi naman enough yun, ah. Kulang yun. Kulang po talaga. Oo. Oo. Ngayon, ang magsasaka kasi, pagka kulang, nire-remedyohan na lang niya. Kumbaga, dinadagdagan na lang niya. Ang gusto ni boss is kami yung mag-provide ng binhi doon sa mga recipient ng Dapat. organic. Dapat din po. Sir, Diba? dapat. Oo. Pwede Kayo rin, magbibigay pwede rin. ng seeds. Pwede rin yun. Biyahin natin sa ano, Pwede sa rin Nueva Ecija. Magdala tayo ng truck. Dami natin truck. Hindi, kung... O i-deliver naman nila, di ba? Kami kasi ni Briones, Hoben, iniisip namin na kaya naming mag-produce ng seeds kung ang gagamit lang yung mga recipient natin. Mag-produce siya, mag-produce ako, parang gano'n. Eh, paano yung kung mga klase? pumalpak di tayo pag sinisi? Bili na lang tayo. Pwede rin. Bili na lang. Saka yun, mas sanay sila eh. Mas kasanayan nila yun. Expert na yung mga yan Expert na sila seed producer. Seed producer, gano'n din naman yun. Pagka medyo confident na tayo, di saka tayo. Habang nag-aaral. Oo, nag-aaral. Yeah, pwede. Isipin mo yan kung kayo nag-produce ng seedling yan, makukuha mo kaya yan? O, di mo makukuha. Dapat ibigay mo sa marunong. Dapog system yung method siya ng pag... Dapog is seeds. the broadcast. 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 10 to 12 days lang itinanim na. Oh, ito yung naka-transplanter. Ito yung naka-transplanter. Ito po, transplanter din. Yung sinasabi ko sa iyo na from 12,000, pwede naman po lang 4,000. Pwede lang parang 4,000. So, pinapioneer namin yun dito. Wala pa may transplanter dito. Pero sa Nueva Ecija, marami na. Marami na. Kasi nga problema na yung manpower. Pero yung transplanter na sinasabi niyo, sir, hindi pa traktora yon. hindi, inihila lang yun ng tao. Yung ano pa. Pero self-propelled yun, Wait lang po. 3 horsepower ba yung makina niya o 5? 5. 5 horsepower. Kaya matipid pati sa gasolina eh. 0.5 lang ata yun eh. Ha? Yung pang grass cutter lang eh. Yung grass cutter ng makina, ng grass cutter siya, yun lang po nakakabit doon sa transplanter na yun. Kaya matipid siya talaga gamitin. So, Sir Boboy, Meron ako noon. so ang para makuha natin yung magandang ani, number 1, tamang variety. Tamang baray. Tamang variety. Pangalawa, Land Yung preparation. soil preparation. soil preparation. Kasama na ang Kasama na yung organic. organic fertilizer ninyo. Tapos farm management na. Siyempre, Farm tubig, management. Yeah. pagdadamo. Tapos yun nga, may mga add-on na natural na foliar na pwede mo i-spray. Kung nagkaroon ng insekto, meron din naman pang-spray. Ang laking potential, sir, ng vision ninyo
na yun nga, magkakaroon kayo ng sariling milling, Oo. storage, at saka drying. Actually, programa rin ng gobyerno yun. Hindi lang nila makonect yung dots eh. Yun If nga we can present a template, this is how we do it, this is how we did it. Baka may chance tayo ma-replicate yan sa iba't ibang provinces eh. Although yung mga kakilala ko, ang sinasabi, hindi, gawin nyo lang yan, kaya namin gayanin yan. We'll also do it here. No? Yeah. Lalo na yung mga taga Mindanao. I think they can easily replicate it. So, ang kailangan natin dyan, sir, ay somebody na, paano ba? Negosyante? Negosyante na may puso sa agriculture. Na na may kayang mag-connect. kayang ng mag-connect, dots. oo, ng dots. So, actually, marami akong kakilala may rice mill na eh. Konting, ano na lang yan. Konting tweak na lang sa direction. Kasi yung traditional rice mill, magpapamill ka. Oo. Gagawin nila yung services Oo. para i-mill for Para you. i-mill, oo. for So, you. ano yon? Regardless of the variety, regardless of the the variety. anong klaseng ano man yan, Oo. basta i-mill lang niya. Mimil lang niya, bayad ka lang. Bayad ka lang. Oo. So, ito i-integrate natin siya as a whole. I-integrate mo siya sa whole. Para mas ma-incentivize si farmers na magtanim pa ng palay. Yeah. Gaya yung kanina, kung umani yun ng maayos ngayon, hindi yan titigil sa pagtatanim. Tatanim pa rin yan. Kaso iiwasan na niya yung baha. Anong pwede Yan tanim lang. pag mataas yung tubig? As in, wala. Hintay ka. Hunter ka. Kasi Hindi ka ang mawala. wet season, almost 4 eh. Halos isang... 4 months. Isang cropping din siya, di ba? 4 So, months. tsambahan, Kung no? mag-umpisa tayo ng June, July, August, September. Tsambahan. Tsambahan. Lalo kung mababa pa yung bukid mo, huwag ka na lang sumukal. Hintay mo na lang ng dry season, sigurado ka. Kung kaya mong mag-2 croppings in dry season, Why not? better. Yeah. Better. During the wet season, huwag ka na magtanim. Pag nababaha ka. Yun ang the best na decision dapat ng farmer. Ay, ang problema nung mga yun, nakita mo naman, walang irrigation. Walang yun. irrigation. Magsasarili lang. Ito sila, Rod, may sariling pump itong mga ito. Butit may sarili kayong pump. Meron Kaya kaya niyong gawin, Sir Rod. Kaya lang, medyo madugo yung diesel talaga. Mahal din. Mahal. Pero kayang bawiin. Pwede. Kasi mas malaki ang harvest mo ng dry season. Dry season, opo. Kayang bawiin. Pero kung mais, mas kayang bawiin. Oo, kasi, Kasi once a week lang. once a week lang Ang magtutubig. patubig. Tubig. Tubig. Saka hindi yung flooding. Hindi. Palay kasi, kaya talagang ang weakness niyan, tubig eh. Bakit, Kuya Rod, ang liit ng taniman mo? Iyon lang ang lupa mo? Maluwag po siya, 19,700. Kaso eh, hindi Oh, na kaya ng 1.9. tubig. Hindi kaya, ng lang po tubig. Yung kaya lang ng tubig, ito lang yung 800. Actually, Hindi. meron pa pong harvest yan. Bali, 4 na variety yan eh. Dalawa yung natirang sa 10 pa, February 10 Ba't pa iniba-iba yan. mo ng Oh, ba't variety? iniba-iba mo pa yung variety? Ano siya kasi po, demo siya ng peel rice. Okay. Sige. Varietal demo siya ng peel rice. So, i-report mo ito, result. Opo. Lahat ng 4 na area mo, ginamitan ng organic fertilizer sa buboy. Pupuntahan nila. Ito sir yung sinasabi yung pupunta ng field rice. Sa, May sa evaluate. February 10, Kaya nyo dino-document. dino-document. At the same time, may documentation din sa BCD. Sisikat ka na sa Phil Rice yan, Ron. Pupuntahan ka na ng Phil Rice yan. Baka kunin ka nila speaker Sabi nga, dun sa Muñoz. Taga-Nueva Ecija to eh. Tagan bebe, sir. Kabanatuan po. Aga ba na tuwan? Ba't napunta ka dito sa Zambales? Kapag-asama po yung taga. Hindi daw, ikaw inuwi. Ako anyway. Nutriboy. Nutriboy. Sila to nagpangalan. Ito sila. Nutriboy. Iba brand namin. So, hindi lang palay. Nutriboy all crops. rice. Nutriboy For rice, for corn, for vegetables. vegetables. Milk, pati milk pag may milk na. Yun nga lang, ang production mo is para lang sa program mo. Ang tawag mo, rice and corn, Palay and corn palay and corn partnership program. Sir, i-discuss nga natin yon. Ano primarily itong program na to? It's basically entrepreneurial
contract between farmer and us. So parang contract growing. Contract growing. Hindi kami mag-organize sa kanila kasi overly organized na sila eh. Okay. May mga co-op na sila, Farmers Federation, kung ano-ano. Sabi namin, we'll just approach them as an enterprise. No? Okay. Yan ang taya mo, itong taya namin. No? Magtanim tayo ng palay, ito yung protocol sa natural farming na susundin namin. Kaya Okay. kami may mga agriculturist eh. So monitor dyan, no? Monitored, pinipicture. And then we hired yung mga farmers na leader to help us kasi hindi namin kaya ko 100 na eh. Saka mas kilala nila yung tao. Si Sir Rod, farmer leader ka ba? Farmer leader yan. So ilan ng farmers na nasa under mo? Yung association po namin dito sa barangay, nasa 60 plus po kami, 67. 60. I think. Lahat yan gumagamit na ng Nutriboy? Hindi lahat. Hindi po, pa? hindi pa. So in the process of convincing them? Yeah. Saka hindi rin namin kayang supplyan lahat. Lahat, oo. Sir, sa ngayon, ilang hectares ang kaya nyo nang isupply? Yung 100 medyo kaya na. 100 hectares. Kaya na. Ilang Pag nagawa namin yung doon, yung gawaan. Oo. Pero yung 100 hectares, kumpleto na yan ng lahat ng farmer, sir. Meron. Ano na yan? Gumagamit na lahat yan. Gumagamit niya. Pwede na rin namin ano yun. So, sir, ang taya ni farmer, lupa niya, Lupa niya, labor niya. labor niya. Kayo ang farm inputs, Technical. technical, Saka yung marketing din. Kung, at saka marketing. Kasi guaranteed parang market sila eh. kayo ang bibili. Kami ang bibili. Government price. Government price. Kung ano sinabi ni government, Yun which ang is bili. maganda ngayon yung sinasabi nilang ceiling price. 24 So, doon nyo siya yan. bibilin. Doon namin siya bibili. Then we sign a simple contract. Para lang binds us with them. With the farmer. Happy kayo, sir, doon sa presyo? Yes po, yes na yes. Marami pong mga farmer na gustong lumahok sa programa, but ang nagiging problema po kasi namin kung minsan, particular doon sa production ng Nutriboy, pagka nagkaroon po kami ng first, sabi natin wet season, second season, that is dry season, at may third season pa, medyo Kinakapos. kinakapos pa ng production yung Nutriboy. Okay. Doon sa 100 hectares na Kaya kailangan ko yung rice Yung mill. kailangan maayos. Yung rice lahat. mill. rice mill. Para may stable source ng ng ipa. Paano mo naisip itong partnership na to? Nakikita ko kasi yung mga farmers na na they are on their own. May mga technical naman sila, pero usually isa o dalawa lang yan sa buong munisipyo eh. Yeah. Hindi talaga sila Hindi sapat, natututukan. no? Oo. So ang gawa ko ng computation, kung magpo-provide ako ng technical assistance sa input, pwede. Magiging sustainable. Mas naging sustainable nung nagkaroon kami ng breeder farm kasi yung waste namin na ma-manage pa siya. So yun yung link namin sa community. Naka-integrate Oo, doon sa... naka-integrate. And at the same time, ganun din. Pag binili, may ka-contract growers ka na farmers, Oo. di ba, yung bigas, yung ipa, Sa lahat amin yan, babalik sa Babalik, inyo. oo. Kami na lang magbebenta. Actually, sa 49 pesos per kilo. Di ba normally ang presyo naman ng bigas ay 50 pesos up yung market noon. Sa 49, sa 100 hectares, assuming na nakuha namin yung tig 50. So nasa 5,000 bags yun. Actually, malaki ng kita ron. Hindi ka nabababa ron sa 10 milyon pag naibenta mo ng 50 pesos. Kaya lang siyempre, mahaba yung process na dadaan. So it's viable. Maliban pa na kami rin, dami kong taong pinapakain ng rice. Viable siya. Plus nabibenta pa namin yung waste namin. Dahil nasa 2 years na yung program, di ba sir? Magto 2 2 years years na. na, Okay. In that 2 years time, based kasi it started as a concept, di ba sir? Yes, so Tapos in-implement. Okay. In-implement. After i-implement mo in 2 years time, sir, may nakita ka bang problems na kailangan mong isolve dito? number 1 yung post-harvest. We should really invest on post-harvest facility. Okay. Especially yung drying. Oo. Sabi ng mga gumagawa ng rice mill,
ang palay, pag pinasok mong pangit, kahit napakaganda ng rice mill mo, pangit pa rin lalabas yun. Garbage in, garbage Oo. out. Kaya dapat, pagdating pa lang ng palay sa post-harvest mo, pagagandahin mo na. And then you have a good storage, Yeah. and you have a good processor. Yun yung susi. Sinasabi ng mga nagmimiling. Tingin ko naman malapit na kami ron. Malapit na. Kasi kitang-kita na namin yung need talaga eh. Sir, buti vision kasi ito. Diba, Oo. sir? Saan nanggagaling yung energy para magawa mo ito? Kasi medyo malaki yung Oo. vision. Ano daw eh, kasi malaki na yung negosyo namin, di ba? But we are not addressing the elephant in the room. Okay. So sa malalaking negosyo kagaya namin, we are pollutant. Pag di namin pinrases yung waste yan, we'll just add up sa degradation ng environment. So yung elephant in the room is the continuing degradation ng environment. Ano pa? Yung food security ng farmers, ng community surrounding your facility. Yeah. Tingin namin, the only way we can contribute is pag pinrocess namin yung waste namin, na-convince namin si farmer na magtanim using the natural protocols with a guarantee na may market yan kami ang bibili. Kasi nga, yung business na i-link mo na dun sa ng farmer sa negosyo niya, di ba? Sa pagtatanim. So it started with gusto nyong isolve yung waste problem. Waste problem. Na main business, which is yung Breeder, oo. breeder ng chicken. Hindi lang isolve yung waste namin, kundi isolve yung source ng litter, yung palay. Yes. Kasi noon, Diyos ko, walang magbenta sa amin. Ng ipa. Ng iba. Ang dami namin kalaban. Nung may palay na kami, Ang galing. Teka muna, amin lahat na ipamaha, kundi hindi kami magpapagiling sa inyo. No? Sir, in effect, doon sa part ng business ninyo, dalawa yung sinusolve mo. Oo. Yung ipa, Ipa. need nyo ng ipa, at saka yung waste. Saka yung waste. Pero ang effect niya, nag-benefit ang farmers. Yes, so. Pwede naman pala i-connect. Pwede naman palang win-win. No? Pwede naman palang win-win yung agriculture. Although magkaiba kami ng farming activities, Yeah. pwede naman pala i-link. Ayan na, connecting the dots. Connecting the dots. So, parang yun yung nakita namin. Hindi naman siya rocket science. Eh. We just have to do it and learn. Ang galing, sir. Yung nakita ko sa Taiwan na Oo. the milling ay siya yung nagpapa-contract growing sa farmers. Kasi Baka parehas misnomer tayo. lang kami. Maliliit lang yung mga farms pero na-connect nila ng madaming Baka ganun din farmers. yung Ganun ang eventually. pupunta nyo, sir. Oo, baka doon din yung direction namin eh. Although hindi pa, ngayon ko lang din narinig siya na may ganun pala na model. Baka doon din papunta kami. Kasi that will make you more efficient eh. Yes, sir. Mas kikita rin si farmer, di ba? Baka doon din kayo. And with the advent of AI, ang dali-dali mo nang makita isang snapshot. Basta matyaga lang sila mag-upload ng data. Asan yung mga problems, Oo, ano yung kailangan problem. ayusin. Oh. Hopefully, patapos sa 5 taon, okay na kami. Interesting, sir. I'm not expecting na ito yung makikita ko dito sa pagbalik namin sa inyo, sir. Oh. Lumabas na kami ng campus namin eh. Lumabas na kami. Para, yun nga, i-ensure na may supply kami ng rice hull, ma-manage yung waste, at saka makatulong din sa farmers. Sir Rod, anong pwede mong sabihin sa mga nanonood sa atin? Testimony ba? Well, sana subukan nila yung mga farmers na hindi pa nakasubok gumamit ng Nutriboy, organic. Or kahit Subukan ibang nila. organic ba? Kahit ibang organic. Kahit ibang Kasi hindi pa organic. kaya ni Sir Bong. Organic, oo. Hindi natin kaya ron. Maraming Pero sir, ang ganda ng problema mo, ha? Ang ganda ng problema mo, yung may demand, pero ikaw yung humahabol dun sa demand. Oo. Alam mo, meron ng isang bayan daw sa Nueva Ecija, isang buong munisipyo, na nagbabiochar na sila ng rice hull, yun ang pinamimigay sa farmer. Tapos yung syngas, yun ang ginagamit sa dryer. No? Official I see. program na siya. Hahanapin ko nga eh. Saan kaya yun? Co-op? O Ang munisipyo, irrigators? LGU. LGU, okay. Sorry sir, patuloy mo sir, na-distract kita. Yeah, okay.
Okay, yung mga farmers na hindi pa nakasubok ng Nutriboy, maraming nagdi-demand. Sabi ko, may tamang proseso. Una, kailangan nating mag-consult sa kanila at sa kanila mismo manggagaling kung ano yung mga needs. Ano? And then, yung mga farmers naman na nakasubok na, malalakas at saka maganda yung mga testimony nila na magbuhat nung gumamit sila, naging maganda yung ani at nagkaroon ng pagbabago yung lupa. No? Instead na parang papunta na sila ron sa parang addict na yung lupa or acidic, Depleted. depleted. Acidic. O pag ginamitan ng organic, sila mismo yung nagsasabi na gumaganda ito. Kasi hindi naman namin kayang supplyan lahat eh. Yes po. Mag-try din sila ng ibang input. Kasi Madami naman nag-o-offer ngayon ng marami mga organic naman, fertilizers. organic, oh. Ang dami kong nakita sa agribusiness. Apo. Releases mo na gumagamit. Mamimili na lang sila. Mamimili na lang sila. sila. Best for them. Ayan. Sir Rod, thank you so much. Yes po, okay. Ano niyo po, hulaan niyo ilang taon si Sir Rod? Sir, ilang taon ka na? Birthday niyan eh. Ano? Secret. Hindi, magugulat. Sabihin mo, magugulat sila. 1955 po. 1955. 70. Birthday niya. 70? Ang lakas ni Sir. Pag kumilos, parang 55. Oo. One-man army. One man. Tingnan natin yung mais. Sige, punta ko tayo. Yeah. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.